Magandang umaga sa bawat isa. So, itinan niyo po yung katabi niyo. Makatabi tayo dyan. Yan. So ngayon, uumpisahin ko po sa isang kwento ang ating pag-usapan. One time, yung member ng church, inausap niya yung isang pastor na may sakit, stage 4 na cancer. So sabi niya, Pastor, ano po yung naramdaman niyo nung nalaman niyo na may cancer kayo? Stage 4 eh. Sabi ni Pastor, nagalit ako sa Diyos. Kasi ito ba yung reward ko ng paglilingkod ko sa Kanya? Ito ba yung kapalit ng paglilingkod ko sa Kanya na magkaroon ako ng cancer? So, ulit, tinanong naman ng isang member ng church, yung isang leader ng church na meron ng sakit. Sabi niya, ano yung naramdaman mo nung nalaman mo may sakit ka? Sabi niya, sa totoo lang, tinigong ko na lang po yung bibig ko. Kasi alam ko kapag nakapagsalita ako, baka hindi ko mapigilan yung bibig ko sa pagsasalita at makapagsalita ako ng hindi maganda. So ngayon, pag-uusapan po natin ang mga katanungan sa isip natin, complaining sa isip natin, na minsan hindi natin alam kung bakit dumarating po yun. Magtatanong tayo, Lord, bakit po dumating sa buhay namin ang ganitong sitwasyon? Ngayon, ang complaining po, madalas ang mga tao nagko-complain sila, nagre-reklamo sila. At kadalasan, makikita natin yung pagre-reklamo ay nandun sa mga Facebook, nag-post sila doon na pagre-reklamo. Sa ating mundo, natural sa atin na magreklamo na eh. Tama? May pagre-reklamo sa opisina. Bakit kumpleto yung attendance niya? Bakit kami may late pa? May pagre-reklamo sa tahanan. May pagre-reklamo ng yung mga anak. Lahat ng parte sa buhay ng isang tao ay mayroong pagre-reklamo. At ito yung matindi. Naging habit na ng isang tao yung pagre-reklamo. Tama po ba? Habit na sa atin. Natural na lang sa atin eh. Ngayon, pag-uusapan po natin, hayaan niyo po ako na pag-usapan natin yung buhay ng isang karakter sa Biblia na nagkaroon siya ng katanungan sa Panginoon. Sa lahat ng propeta, siya yung nakita ko na direkta talaga siyang nagsasabi sa Panginoon na, Lord, bakit niyo po ganito yung ginagawa? Iba yung propeta, dapat siya yung gumagawa ng way para kausapin yung tao na galing sa Diyos. Halimbawa, may gusto iparating ng Diyos, siya yung kakausap sa tao. Ngayon, iba yung propetang to. Kinakausap niya yung Diyos, nagda-dialogue yung dalawa, nagsasagutan kung bakit nangyayari doon sa kanyang bansa. Ngayon, pag-usapan po natin ang buhay ni Habakuk. Si Habakuk po ay nasa minor prophet. Kung mababasa natin ang Biblia, nasa minor prophet po siya. At alam natin na ang kwento dito sa buhay niya ay punong-puno ng problema. Instead, direkta siya, mag-message sa mga tao sa Juda. Yung dialogue nila between
Propeta Habakuk and God, makikita natin na nagsasagutan talaga yung dalawa dito. Ngayon, itong Habakuk na ito, sinako po ito ng iba't ibang bansa, pinapahirapan po. Akalain niyo po, araw-araw bumabangon si Habakuk, nakikita niyo yung bansa niya, pinapahirapan. Wala siyang magawa eh. Wala siyang magawa. Ngayon, habang pinapahirapan yung bansa niya, yung bansang Juda, ng mga Assyrian, Egyptian, nilusob, pinapatay, kinukulong, nagkaroon siya ng katanungan sa Panginoon. Sino yung may mga problema dito? Lahat naman tayo. Hindi. Kapag nagtanong tayo sa Panginoon, bakit nararanasan niyo po ito? Bakit nagkaroon kami ng problema na ganito? Bakit pinahintulutan niyo po ang ganitong problema? Nagkaroon po kayong katanungan na ganyan? Bawat isa atin ay may katanungan sa Panginoon. Ngayon, ang tanong ko po, masama po bang magtanong sa Panginoon? Depende sa tanong. So, ang nangyari po dito, babasahin ko po dito sa Habakuk, chapter 1, verse 1, sabi dito, ang aklag na ito ay naglalamahan ng pahayag ni Yahweh sa mamagitan ng propetang Habakuk. Sabi dito, inireklamo ni Habakuk ang kawalang katanungan. Sabi dito, O Diyos, hanggang kailan ako hihingi ng tulong sa inyo bago ninyo ako dinggin, bago ninyo iligtas, o bago ninyo ako iligtas sa kaharasan? Bakit puro kaguluhan at kasamaan ang pinapakita mo sa akin? Sa magkabi-kabilay, nagaganap ang pagwasak at ang karahasan, laganap ang karahasan at mga labanan. Ang batas ay walang bisa at walang pakinabang at hindi umiiral ang katarungan. Sa husgado ay laging tatalo ng masama ang walang kasalanan. Kaya nababalugtog ang katapusan. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, mangusap ka po sa umagang ito sa amin. Hayaan niyo, Panginoon, yung kalitaan niyo po ay mahayag sa bawat isa. Kung paano ang aming complaining ay mag-transform bilang isang praise. Kung paano ang aming mga problema ay maging pagsamba sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo kayo, Panginoon. Tulungan niyo po ako na may ahayag ng iyong mga salita ng maayos, Panginoon. Kayo ang siyang dinadakila ko namin pinataas sa kahit pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon, again, bakit nagre-reklamo si Habakuk? Bakit po ba? At bakit madalas nagre-reklamo tayo? Sa mga anong paraan? Sa mga problema, tama po ba? Sa mga problema, sa pagsubok, sa mga kaguluhan sa buhay natin. Ngayon, nagre-reklamo si Habakuk kasi bakit tinotolerate ng Diyos ang masama ay mas lalo pang yumaman? Yung mga mahirap ay mas lalo maging mahirap. Nagkakaroon niya dito sa Panginoon. Yung theology niya, medyo nabaloktot ng konti kasi nagkakaroon siya ng katanungan sa isip na hindi niya maunawaan at hindi niya makuha yung tamang sagot. Sa atin may mga problema tayo sa buhay. Yung anak natin may sakit. Bakit yung anak natin nagkaroon ng ganitong sakit? May katanungan tayo, maraming tao sa mundo, bakit ito pang anak natin? Minsan tatanong tayo, Panginoon, bakit nangyari? Kung naglilingkod naman po ako Ngayon, si Habakuk habang nagtatanong sa Panginoon, nagkaroon siya ng pag-iisip na naguguluhan siya kung bakit nangyayari ito. Nagkakaroon siya ng kaisipan na bakit sa dami-dami mga propeta ako yung nakaranas na ganitong sitwasyon. Wala siyang magawa kundi tignan yung Assyrian tapos yung Egyptian sinasakop yung Juda.